Good morning mga kalaro. Narito na naman tayo sa ating kusina at maglalaro tayo ngayon ng pantanggal ginaw. Magtitinula tayo at maulan, panahon ng tagbagyo. Ito mayroon tayong chicken breast with wings, may pakpak. At ito naman ang turay. Pag tagbagyo, ito talagang usong-usong isda na ito. Mura lang. 10 piraso, 100 lang. Pero pag hindi ka marunong ito magluto, masabihin mo matinik. Ginagayat ng pinong-pino ang hiwa nito. Ngayon ang ating tinula, itong mga panangkap, bawang, luya, sibuyas, at lemongrass. Hindi nawawala lagi ang tanglad, at dahon ng sili at papaya. Yan ang original na tinula sa probinsya. Lagi papaya ang kasama. Madaling pumitas ng papaya. Ngayon na yung ating tinula, dahil tagbagyo, para makahigop tayo ng sabaw na pampay, pangtanggal ginaw. Ngayon yung ating turay, ang tawag nito sa amin sa probinsya sa Bicol ay turay. Pero dito sa Katagalogan, ang tawag na rin ito ay tamban, malalaking tamban. Kasi ang tamban matinik. Pero sa totoo, ang tamban at saka turay magkaiba. Kasi ang tamban hindi lumalaki. Ang turay lumalaki ito kaya maarog ka na ganito kalalaki. Pero ang style naman itong pagluluto nito, kahit anong klase ng luto nito, ito'y ginagayat ng kutsilyong pinong-pino para yung tinik, nagasin lalaki ng buhok, malambot lang ang tinik nito, hindi katulad ng bangos. Kakainin mo na rin pag kinain mo. Kasi hindi naman nakakatinik ang tinik nito. Hindi sumasabit sa lalamunan. Kaya hinihiwa ng pinong-pino. Kasi pag pinirito mo buo o iniste mo man o anong klaseng luto, buo, ayun doon ka maiinis. Kasi parang buhok sumasabit sa dila o mahaba. Kaya ang style nito talagang ginagayat na pinong-pino basta tamaan ng kutsilyo. Yan. Ganun po ang pagluto nito. Magpaksiw man o ano, paksiw sa gata, magprito, laging hinihiwa ng pino ito. Pero ang lasa ng turay na ito, mas masarap ang lasa nito kaysa tamban. Kaysa galunggong. Galunggong, di ba? Yan ang kaagaw nito, galunggong. Yan ang karibal niya sa market. Maraming galunggong, maraming turay. Yan ang karibal niya sa market. Pero mas masarap ang lasa nito. Basta sanay kang kumain nito. Yan po ang ating isda na mura ngayon. Ito. Tinatagtad na muna natin ang ating chicken. Ito po, hinihiwa natin ang ating chicken pang tinola. Ang kakain lang po nito, kami lang dito sa ito ay pangkonsumo lamang po. Ang aming grupo sa ngayon ang kakain ay kami ay mga 6 na tao lang. Ayan.
ating mga taga-subaybay dyan na gustong matutong magluto sa ating mga baguhan, ang ating tinola ay pangkaraniwang lutong bahay. Mayroon mo sa restaurant yan o ano man, pero kumbaga sa ano ay popular sa ating mga Pilipino. Basta tag-ulan, nagluluto tayo na may sabaw para makahigit tayo ng pantanggal ginaw. Sa probinsya, ang niluluto namin yan talagang native. Manghuhuli ka man ng manok. Manghuhuli ka ng manok at habang kumukulo-kulo yun, habang pinapalambot, hinihigupan mo na ng sabaw. Basta templado na. Ganyan po ang style sa probinsya. Pag tag-ginaw, magkakatay kang native na manok dahil matigas. Titimplahan mo na yun habang pinapalambot, hinihigop mo na ang sabaw. Kasi pag templado na, may lasa na. Nagisa mo na, may brown na yung ating bawang, sunod mo na ang sibuyas. Ayan. Itong ating papaya naman sa probinsya, pinipitas lang ito. Doon sa lugar namin, hindi kami bumibili nito kahit sa likod ng bahay. Umakyat ka lang ng kaunti sa bundok, sa mga pangpang, marami ng papaya. Pero dito, kaya obligado kang bumili. Ito ganito kalaki, pagka nabili ko, 35. Masarap din sana sayote kaso ginto ang sayote. Bakit? Mahirap bang iahon ang sayote ngayon galing ng bagyo? Ginto. Ganito kalaki, 45. Ito, 35. Sabi ko, bakit ganun? Ano ang ulan ngayon? Malusog ang mga tanim ngayon dahil laging muulan. Pero bakit mahal? Ano ng kamatis? Ginto. Okay? Nag-brown na yung bawang mo. Sinunod mo ang sibuyas. Ang isunod mo naman ngayon ay luya. Yan ang tatlo na yan ay magkasama talaga sa ating tinola. Hindi nawawala yung tatlong klaseng panangkap na yan. Di bali wala ng gulay kung talagang wala. Basta mayroong kaluya, sibuyas, bawang, maluluto mo ang tinola. Yan. Pero pag kulang yung sa tatlo na yun, hindi masarap ang tinola mo. Kasi yung bawang, number 1. Ang sibuyas ay number 2. Ang ating luya ay number 3. Hindi talaga nawawala yan sa tinola. Pero mawala na yung gulay o anumang panangkap mo, tatlo na yan kailangan ay present. Dahil pag wala yan, hindi mo matatawag na tinola. Hindi kompleto. Ayan. Brown na yung bawang mo. Brown na yung sibuyas mo at luya. Ayan. Isusunod mo na ngayon itong chicken. Ayan. Ayan. Bago mo siya takpan, habang ginigisa mo, lagyan mo na ng kaunting timpladang asin at pamintang durog. Lagyan mo na rin ng pamintang durog. Ayan. Igigisa mo munang mabuti para hindi itong lemongrass habang ginigisa mo at sinasama mo nito para mawala lang sa ng manok. Maamoy mo na ang tanglad.
Ayan. Para mag-isa ng gusto, takpan mo. Dito tayo, tutuloy natin yung preparasyon ng ating papaya. Ayan. Ilang piraso lang ang buto ng papaya. Okay. Ganun lang po ang style ng ating tinola. Ito na, luto na yung ating tinola. Wow, malambot na yung papaya. Dahon ng sili. Wow, sarap na humigop nito. Malakas ang ulan. Wow. Ayan. Isusunod naman natin yung fried turay. Dali, pre. Yan na. Oh, 400 lang sa akin. Ito sa'yo, ito sa akin, ito sa akin. Ay, mama. 150. Taga Benicent ko yung 500. Okay, mainit na yung ating kawali. Ito, pinagprituhan ng manok na ito. Dagdag tayong konting mantika. Ayan. Dagdag tayo ng konting mantika sa ating fried fish. Ayan. Hihigop tayo ng sabaw para tanggal na ang ginaw. Malakas ang ulan. Simula pa kanina. Mahirap naman pag puro kape. Una, isang baso na akong kape. Nakapagkape na ako ngayon, sabaw naman ang titilahin natin para tanggal ginaw. Sabaw ng tinula. Sa ating mga taga-subaybay dyan, ito, lalong-lalo na sa gustong matutong magluto, ang ating tinula pangkaraniwang lang sa ating mga Pilipino. Ayan, lalong-lalo na sa medyo probinsya. Yan ang lutong matipid at maraming makakakain.
Dagdagan mo lang ang sabaw at gulay, kahit kaunting manok, solve na ang pamilya. Ganyan nung araw kami, nung malilit pa mga anak ko, talagang wala pa silang mga trabaho. Iniisip ko kagad kung paano matipid. Siyempre, walang ibang matipid, yung may sabaw o kaya may sauce. Bihira ka magluluto ng mga katulad ng fried chicken, lechon kawali. Bihira ka magluluto ng mga ganyan pag malaki ang pamilya mo. Iba na yung may sabaw o kaya may sauce. Kaldereta, apritada, minudo, yan ang mga luto ng mga pampamilya. Okay, laglag na natin itong isda at mainit na. Ayan. Ayan. Okay, mamaya. Hindi na. Dito na po. Ito yung ating tinula. Ayun na po yung ating tinula. Sarap ng simoy ng singaw. Bango, may tanglad. Ayan na po ang tinula. Pang tanggal ginaw. At ito naman po yung ating fried turay. Ayan. Match na match ang laban nito. Mapaparami ang kain nyo pag ang sabaw may kapartner na prito. Ayan. Ganun po ang partner ng ating mino. Tinula at fried fish. Okay? Sa ating mga baguhan dyan, ganun lang po kasimple ang pagluto ng tinula. Okay? Tapos na ang ating live tutorial cooking. Sa ating mga taga-subaybay dyan, lalo na pa sa wala pang kaalam-alam, sundan na lang natin step by step para magawa mo ang iyong ginagawa. Itong turay na ito na sinasabi ko kasi inyo, kahit gilit-gilit na mong pinong-pino, hiniwaan ko na ng pino ko yan. Ayan. Hindi nadudurog yan. Ayan. Hindi nadudurog yan. Kahit hindi mo nagamitan ng cornstarch or flour para hindi didikit. Hindi nagdidikit din ang turay. Kaya masarap iprito ito. Madaling iprito. Ayan po, tapos na yung ating live cooking. Kaya huwag nating kalimutan. Pindutin ang subscribe button at like. Maraming salamat ulit sa ating mga taga-subaybay. Bye-bye.